Hallelujah. 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 Ang aking pagpapala sa inyong lahat, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Batid kong kayo ay naghihintay sa aking pagdating. Naririto ako sa pamamagitan ng babaeng napili upang maging kasangkapan kong matibay sa pagpapalaganap at pag-aantig ng damdamin ng bawat tao. Anumang oras, batid kong kailangan ninyo ang pagpapala ng Diyos. Sa lahat ng gawain ninyo sa buhay, tunay na kailangan ninyo ang Diyos. Subalit nais kong mabatid ninyo kung paano sana kayo nangangailangan sa Diyos. Ako man, kailangan ko kayo. Sapagkat buhat ng lalangin ko ang tao sa mundo. Ibinigay kong lahat ang katatagan at ang biyayang walang hanggan. Subalit patuloy ang tao sa paggawa ng kasalanan. Patuloy ang tao sa walang kasiyahan. Sumapit ang anak ni David sa lahi ni David. Ipinadala ko sa inyo ang tutubos ng kasalanan ng tao. Sa pamamagitan ng isinugo ko, nabugtong kong anak, buhay na halimbawa na dapat sundan ng bawat tao. Nagpakasakit siya, nagpakababa, nagtiis ng lahat ng hirap, sapagkat mahal niya kayo't nais niyang kayo'y mabuhay. Nang dahil sa kalabisan ng tao, hinatulan ang Diyos ng kamatayan. Mula noon, magpahanggang ngayon, hindi rin nasisiyahan ng tao. Sa kabila ng ipinakita ni Jesucristo, ang dakila niyang pag-ibig, sumandali lamang natanggap ng tao. Mula noon hanggang ngayon, walang kasiyahan ng tao. Sapagkat dakila ang pag-ibig ko sa inyo, kaya't muli kong ibinukas ang aking dalawang kamay. At mapalad kayo, bansang Pilipinas, sapagkat sa inyong lupa natupad ang pagsilang ng bagong Jerusalem.
Dito ako nakatagpo ng muog o ng matibay na luklukan. Bagamat walang hinto ang tao ng pagduhagi, ng paglapas tangan sa babaeng pinili kong maging sanktuaryong buhay. Wala siyang pagdaramdam, patuloy pa rin siya sapagkat siya'y kailangan ko. Naririto ko ngayon sa katawan ng babaeng ito sapagkat ako'y espiritu. Maging nang magpakita ako kay Moses, nagpakita ako sa punong kahoy sa pamamagitan ng liwanag. Ngayon ay pinagkaloob ko sa inyo na sa pamamagitan ng isang buhay na luklukan, ako'y marinig ninyo. At ang aking panawagan, sana ang mga nagkakasala o dapat ang nagkakasala'y magbago na sapagkat tinatanggap na ninyo ngayon ang mga hirap at sakit. Ang mga nakikita ninyo ngayon hindi dapat tanggapin ng isang tao dahil sapagkat kayo ay nagkakasala. Dito sa lupang ito, hinuhugasan ko't pinagpapala ang bawat tao nais magbago. At sa pamamagitan ng mga nagsisisi, ang nakasulat sa banal na kasulatan ay natutupad. Ibinababa ang mga banal na espiritu upang gumanap sa pamamagitan ng katawan ninyo. Subalit, nang dahil din sa sarili ninyong isipan, nagiging malabis kayo, higit nyo pa akong hinihigitan. Kaya't ang katanungan ninyo'y sinasagot ko ang tanong ninyo, Diyos ko, bakit kami naghihirap? Sapagkat ayaw kayo ng kaginhawahan. Ayaw kayo ng katahimikan. Ayaw kayo ng kaligayahan. Winika kong ayaw kayo, sapagkat kung nais niyong lumigaya, hindi kayo magkakasal. At kung tunay niyong iniibig ang Diyos, kalooban ng Diyos ang inyong susundin. Paano kayo hindi magdaraho? Paano kayo hindi magkakaroon ng karamdaman? Paano kayo hindi magugutom? Sapagkat bihira sa inyong nagtatanim, ang nais nyo lamang ay kumain ng kumain. Kaya tao ang aking winiwika. Totoo, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Subalit marunong din akong magdamdam. At kung kayong tao'y marunong humaplit, mas masakit ang aking paghaplit. Nais ko kayong mabuhay. Winiwika ko sa inyo upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Huwag kayong magkakasala. Magkaroon kayo ng pagkakaisa. Mula sa kanununuan ninyo, maliwanag, inyong nababasa, inyong naririnig, na naririyan ng iglesia na itinatag na Yesu. Subalit ayaw ninyo, hahanap pa kayo ng ibang iglesia, at ang wika ng mga iglesyang yan, kaligtasan daw sila.
Ang hindi raw sumama sa kanila ay hindi maliligtas. Walang iglesyang makapagliligtas sa inyo. Ang tanging makapagliligtas sa inyo ay ang inyong sarili. Huwag kayong magkakasala. Mahalin ninyong inyong kapwa katulad ng pag-ibig sa inyo ni Kristo, katulad ng pag-ibig nyo sa inyong sarili. At tunay kayong maliligtas. Huwag kayong mananakit, huwag kayong maninira, huwag kayong papatay. Mabubuhay kayo sa buhay na walang hanggan. Kung papaano sana nagpapakababa ang Diyos, sapagkat sa Diyos kayo nagbuhat, maging mababa rin sana kayo. Kayong mga nagsisidayo rito, ng inyong paniniwala, ang tunay na layunin ko ay gamutin ang mga sakit ng lupang katawan ninyo. Nais kong mabatid ninyo, kaya kayo nagkaroon ng karamdaman, sapagkat nagkasala kayo. Ang binibigyan ko ng lunas ay ang mga sakit ng kaluluwa ninyo. Hindi pinagkakait dito ang kagalingan ng mga lupa ninyong katawan. Subalit ipinagdidiinan ko sa inyo ang binibigyan ko ng lunas dito ay ang mga sakit ng kaluluwa ninyo. Anak, bakit ka nagkaroon ng karamdaman? Sapagkat lumapastangan ka sa iyong magulang. Ina, bakit ka pinarurusahan? Sapagkat pumapatay ka ng anak mo. Ama, bakit ka nagdarahot? Sapagkat hindi mo tinutupad ang tungkulin mo bilang ama ng tahanan. Kaya dapat ang bawat tao hanapin, pag-aralan kung sino siya, kung ano ka, kung anong kahalagahan mo dito sa mundong ito. Nais kong mabatid ninyo, kayo binigyan ko ng buhay upang maging mamamayan kayo sa aking kaharian, sapagkat langit at lupa ay kaharian ng Diyos. Dapat dinudurog ninyo ang kaharian ng Diyos nang dahil sa mga kasakiman ninyo, nang dahil sa pagkakasala ninyo. Wala kayong kasiyahan. Paano kayong magkakaroon ng kapayapaan? Maging ang hindi sa inyo'y nais nyo pang kuhanin. Subalit kung kayo'y magkakaroon ng kasiyahan at tunay kayong susunod sa aking kautusan na ipinagkaloob ko kay Moses, hindi kayo magugutom, hindi kayo mamamatay. Kaya't ang aking winiwika, mapapalad kayo sapagkat tumatanggap kayo ng pagpapala. Wala akong hinihingi sa inyo kung hindi ibigin ninyo ang kapwa ninyo. Mahalin ninyo ang sarili ninyo. Huwag niyong pababayaan magkakasala kayo. Yan ang aking huling habil. Ang sinamang susunod sa aking kautusan, bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Sumainyo ang pagpapala, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pumarito ka.
Sa dalawang pila po lamang at paunahin po mga bisita.